Mukhang ako ang maswerteng tao na tatapos ng buhay mo, sabi ni Hoshina. Si Kafka naman ay ayaw labanan si Hoshina dahil baka madurage ang katawan ni Hoshina. Hindi naman namalaya ni Kafka inaatake na pala siya. Natuwa naman si Hoshina dahil kaya niya mahiwa ang katawan ni Kafka. Iniisip ni Kafka na tumakas. Ngunit si Hoshina ay mabilis sumusugod sa kanya at talagang hindi siya pinapalayo. Nagpagtanto naman ni Kafka kung gaano kalakas si Hoshina, at sinabing mas mabilis pa siya sa kaiju na kalaban niya kanina. Sa bilis ni Hoshina, hindi na malaman ni Kafka kung tao ba talaga si Hoshina. Si Hoshina ay patuloy ang paghabol kay Kafka kahit saan pumunta. Hindi nagtagal na hiwas si Kafka nang hindi niya nakikita ang pag-atake. Ang core ay lumabas na kinagalit ni Hoshina makita. Ngayong alam na ni Hoshina kung nasaan ang core ni Kafka, mas mapapadali na lang sa susunod na matamaan nito ng direkta. Nagawa naman mag-regenerate ni Kafka ng mabilis. First time lang mag-regenerate ni Kafka at nalaman niyang nakakabawas din ito ng lakas niya. Si Kafka ay nagpatuloy sa pagtakbo ngunit hindi talaga siya pinapakawala ni Hoshina. Nagtataka naman si Hoshina dahil seneseryoso niya na ang laban ngunit nahihirapan pa rin siya at inisip na nasa Fortitude 8 ang lakas ng kaiju form ni Kafka. Si Hoshina ay nakakaramdam ng hindi tama sa kanilang laban dahil sa hindi pag-atake sa kanya ni Kafka. Ngunit hindi na mahalaga yun para sa kanya. Si Kafka ay kinakabahan na dahil hindi siya makatakas. Si Hoshina naman ay naghanda na naman ng panibagong forma ng pag-atake na ginagawang mas makulay ang kanyang katana. Si Hoshina ay umatake na mula sa malayo, ngunit isa lang pala itong patibong para makagawa ng opening si Hoshina. Tinarget ni Hoshina ang core ni Kafka ngunit kinagulat ni Hoshina ang nangyari dahil ang kanyang espada ay pinigilan ng alternatibong bibig ni Kafka. Hindi mabunat ni Hoshina ang kanyang katana. Si Kafka naman ay naghahanda na para umatake. Si Hoshina ay kinabahan sa mangyayari, ngunit ang sandata lamang pala ni Hoshina ang kanyang inatake. Si Hoshina ay tumalsik sa malayo. Nang mawala ang usok, wala na din si Kafka sa paningin niya. Si Hoshina ay sinisi ang sarili dahil sa pagkitakas ng kaiju. Agad niya namang nireport kay Mina na nakatakas ang kaiju number 8. Si Kikuro ay iniisip ang pagkaligtas ni Kafka noon sa kanya. Inisip niya kung dapat ba talaga siyang magtiwala kay Kafka. Si Kafka naman ay dumating na mula sa matinding laban nila ni Hoshina. Natuwa naman makita ni Kikuro si Kafka at talagang napapablush pa ito. Humingi ng tawad si Kafka kay Kikuro dahil baka nag-aalala na siya. Ngunit nagalit lang naman si Kikuro at tinanggi na siya ay nag-aalala. Si Kafka ay patamba na, napansin naman ito ni Kikuro at sinalo siya. Humingi ng tawad si Kafka kay Kikuro dahil hinayaan niyang makatakas ang kaiju na nanakit kay Kikuro. Si Kikuro naman ay sinasabing di siya umaasa kay Kafka na matatalo niya yon dahil siya mismo ang tatalo doon habang siya naman ay nag-blush. Nanginginig pa ang mga paa ni Kafka ngunit gusto niya nang puntahan sila Ichikawa dahil sa malubha ang kalagayan nila noong huling kita niya sa kanila. Hinayla naman siya ni Kikuro at sinabing wala naman siyang magagawa kahit pumunta pa siya ngayon doon. Sinabi niya ring magiging ayos lang sila dahil sa galing ng teknolohiya nila sa pagpapagaling, tiwala siya dito dahil siya ay pinagaling din mula doon. Pinagalitan ni Kikuro si Kafka dahil sa pagiging pabaya at muntik na siyang matapos ni Vice Captain Hoshina. Si Hoshina ay inisip pa din ang kanyang pagkakamali na mapatakas ang kaiju number 8. Si Mina ay dumating na sa lugar at sinabing napakadalang makita ni Hoshina na maging malungkot. Kaya naman naglabas si Mina ng cellphone para kuhanan ng litrato si Hoshina. Tinanong ni Mina kung ganun ba talaga kalakas ang kaiju number 8 para makatakas sa kanya. Inisip naman ni Hoshina na ito ay isang daikaiju. Yun ang una magmula noong nakaraang 5 taon dagdag pa ni Hoshina. Nagtataka din si Hoshina dahil palaging lumilitaw ang kaiju number 8 ngunit wala itong nagiging mga biktima. Napansin ni Hoshina na hindi ito umaatake ng mga tao. Sinabi niya ring ang kaiju na yun ay hindi kaiju gumalaw. Ito ay parang tao gumalaw, sabi ni Hoshina. Sinabi ni Mina na magpahinga na muna si Hoshina dahil kahit anong mangyari yun ay isa pa ring kaiju na dapat tapusin. Bigla naman may tumawag sa kanila na sumisigaw. Nareport ni Ikaruga ang kwento nila Ichikawa na ang kaiju na umatake sa kanila ay pareho ding kaiju na umatake sa exam at ito ay may kakayahang mag-anyong tao. Kinagulat naman ito ni Hoshina at Mina. Sa gitna ng kalsada naman ay mayroong naglalakad. Huminto naman ang nagmamaneho ng kotse para pagsabihang tumabi ang lalaking naglalakad sa gitna. Ito pala ay ang kaiju. Lumapit ito sa lalaki at nilagpasan ito, ngunit paglingon ng lalaki na pagtanto niyang katapusan niya na. Ang kaiju ay muling lumipat ng katawan upang mas mahirapan ang mga Defense Force officer na hanapin siya. Mula naman sa radio ng kotse siya ay tinatawag na ngayong kaiju number 9. Ang kaiju number 9 ay nag-iisip kung paano niya nga ba tatapusin si kaiju number 8. Siya ay nagpas siyang magtago muna at magsagawa ng panibagong plano.
Si Ichikawa naman ay naimulat na ang kanyang mga mata. Mula sa pagkagising niya si Kafka at Kikuro naman ay nasa tabi niya. Si Kafka naman ay pabirong sinabi na kamusta ang tulog mo partner. Sinabi naman ni Ichikawa na mabuti naman ayos lang ang kanyang senpai. Si Kafka ay natuwa at sinabing linya ko yan. Nagpasamalat si Ichikawa sa pagligtas ni Kafka sa kanya at Iharo. Nabigla naman ang dalawa sa sinabi ni Ichikawa dahil nasa kabilang kama lang pala si Iharo. Kaya naman nagtataka ito kung bakit siya nagpapasalamat kay Kafka. Nagulat si Ichikawa dahil hindi niya alam na andoon pala si Iharo. Sinabi ni Iharo na si Kaiju No. 8 ang nagligtas sa kanila at hindi si Kafka. Sinabi naman ni Kikuro na malaki ang nagawang tulong ni Kafka dahil siya ang nakatuklas sa kahinaan ng mga Yujo at sa mga itlog nito. Kaya naman nagpasalamat si Ichikawa. Naniwala naman agad si Iharo at nagpasalamat na din kay Kafka. Si Iharo naman ay pinupuri si Kaiju No. 8 at sa lakas nito napakaastig niya talaga sabi ni Iharo. Si Kafka naman ay nagbablush habang pinupuri ang Kaiju No. 8 kaya naman tinanong ito ni Iharo kung anong meron. Nagpasalamat naman ang tatlo dahil si Iharo na madali maniwala ang nakarinig sa usapan nila. Si Iharo at Ichikawa ay sinurpresa ng kanilang mga kasamahan. Ito pala ay isang selebrasyon ng kanilang matagumpay na misyon, at hinintay talaga nila silang dalawa bago simulan ang selebrasyon na ito. Pinalabas na ni Kafka ang mga pagkain. Ang mga karne na ito ay ang pinakamataas na klaseng matatagpuan sa buong mundo. Kaya naman nagulat ang tatlo dito. Si Master Haruichi ang nag-organize ng party na ito kaya naman ibibigay namin ang pinaka-the best para sa inyo sabi ng chef. Pinaalala ni Haruichi na saktong presyo lang ang ihanda nila ngunit sinabi ng chef na magbayad na lang siya ng kung magkano ang gusto niya. Swerte na masabi ni Hoshina. Nagtataka naman si Kafka kung sino ba si Haruichi para magawa ang mga ito. Ikaw ang nagpa-organize sa kanya pero hindi mo pala siya kilala sabi naman ni Kikuro. Sinabi naman ni Kikuro na si Haruichi ay anak ng may-ari ng Azumo Tech na may pinakamalaking kumpanya na nagbebenta ng anti-kaiju na armas. Ikinagulat ni Kafka ang kanyang nalaman. Si Hoshina ay binati na ang lahat dahil sa kanilang matagumpay na misyon. Lahat ay kompleto at walang nabawian ng buhay. Kaya naman mag-enjoy kayong lahat sabi ni Hoshina. Ang lahat ay nagsasaya sa kanilang party, sila ay nag-uusap ng masaya. Hindi pa ako nakakita ng mga taong ganito kasaya noon sabi ni Ichikawa at nagpasalamat sa pag-organisa ng ganitong party. Huwag kang magsalita nang tapos hindi pa nagsisimula ang kasiyahan sabi naman ni Hoshina. Nagtaka si Ichikawa sa sinabi ni Hoshina, at bigla na lang si Kikuro at si Iharo ay nagsisigawan na at nagmamalaki sa isa't isa. Pinipigilan sila ni Ichikawa, ngunit patuloy pa din si Aoi at si Haruichi sa pagpapayabangan na pinagtataka ni Ichikawa. Si Kafka naman ay may tama na at kinukulit na pati si Haruichi. Natataranta na si Ichikawa sa nakikita. Ang lahat ay nagtatalo na nagpapataasan at nagpaagalingan sa nagawa nila sa misyon. Kinabahan na si Ichikawa sa nangyayari ngunit biglang may napansin. Kung ganun napansin mo na, ang lahat ay pinag-uusapan ng kanilang misyon at tinuturuan ng isa't isa para sa susunod ay mas lumakas pa silang lahat at dumami pa ang kanilang kaalaman upang maiwasan ang malagasan sila ng kasamahan. Napagtanto naman ni Ichikawa na hindi lang siya ang dapat lumakas din ang lahat. Si Ichikawa at Aoi ay nagkakain-aitan na at napagpasyahan ni Kafka na tapusin ito sa isang wrestling match. Nagkagulo na ang lot ngunit masaya pa din si Hoshina habang si Ichikawa ay matamlay na. Sa labas naman ay nagpapasalamat ang chef kay Haruichi sa pagtawag sa kanila. Sinabi naman ni Haruichi na kailangan lang talaga ng mga kasamahan niya ng masarap na pagkain. Pinaalala naman ng Chef Ag tungkol sa ama ni Haruichi. Hindi ko pa siya nakausap simula nun. Huwag ka mag-alala sa akin. At sinabing napakasarap talaga ng luto ng chef sabi naman ni Haruichi. Hindi nila namalayan na sa likod lang si Aoi. At napapaisip si Haruichi kung narinig niya ba ang usapan nila. Ito ay hindi nagsalita, at inakalang wala lang siguro siyang pakialam. Tinatawag ni Hoshina ang atensyon ng lahat dahil meron siyang sasabihin malaking balita. Sinabi naman ni Hoshina ang mga nagawang maganda ni Kafka sa misyon. At sinabing siya ay prinopromote ng maging isang totoong Defense Force officer. Kinatuwa naman ito ni Kafka at ng lahat kaya naman mas lalong sumaya pa ang kanilang party. Ang dalawa naman ay nanunood lang sa isang gilid. Sinabi naman ni Aoi na sana maging ganito lagi na walang nalalagas sa kanilang grupo. Si Kafka ay ginawa na nila ng victory toss. Kinaumagahan sa base ng 3rd Division. Inaayos ang uniforme ni Kafka. Sinabi ni Captain Mina na simula ngayong araw na ito ay hindi na cadet si Kafka kundi isa na siya ngayong full-fledged Defense Force officer. Si Kafka naman ay nangakong gagawin niya ang lahat para maging isang magaling na Defense Force officer. Si Kafka ay nagpaalam na kay Mina para umalis. Huwag kang excited sabi ni Mina. Napakahaba pa ng lalakbayin mo para makalaban sa tabi ko sabi ni Mina. Naisip naman ni Kafka na alam pa ni Mina ang kanilang pangako sa isa't isa. Maghintay ka lang Mina sabi ni Kafka.
Pinapush naman ni Mina si Kafka dahil hindi nito sinabi ang salitang Captain. Kaiju number 8 sabi ni Mina at nagulat naman si Kafka. Sinabi lang pala ni Mina na aalis siya at pupunta sa main base para mag-report tungkol sa Kaiju number 8 at 9. Kaya naman si Captain Hoshina na muna ang bahala sa mga mangyayari sa base ng 3rd Division. Sinabi din ni Mina na si Hoshina ang nagrekomenda para i-promote si Kafka, dahil sa pinakitang niyang galing sa huling misyon. Nagulat naman si Kafka na si Vice Captain pala ang nagpa-promote sa kanya, at si Kafka ay nag-aaral parent. Siya ay nagsimula ng makaramdam ng antok, at nagpas siyang tumigil na bago pa siya abutan na naman ni Vice Captain Hoshina. Napansin niyang bukas pa ang ilaw ng training room. Kaya naman pumunta siya dito at inakalang nakalimutan lang i-turn off ang ilaw. Ngunit nagulat siya sa nakita, ito pala ay si Vice Captain na nagsesenay. Si Kafka ay nagulat dahil nakikita niya sa training ni Hoshina ay kalaban niya ang Kaiju number 8. Kaya naman natambo na lang siya. Napansin ito ni Hoshina at tinanong kung anong ginagawa niya sa ganitong oras. Ngunit tinanong din siya ni Kafka pabalik ng parehong tanong. Sinabi naman ni Hoshina na nag-ensayo siya para sa Kaiju number 8, para sa susunod na pagkikita nila magawa niya na itong mahiwa ng isang atake lang. Kinatakot naman ito ni Kafka. Inamin ni Hoshina na nagkamali siya sa kanyang ginawa, dapat ginagamit niya na agad ang pinakamalakas na pag-atake niya para natanggal na agad ang ulo nito. Takot na takot si Kafka sa sinasabi ni Hoshina. Walang normal na officer ang kayang harapin yun at ang Kaiju number 9 maaring magkasing lakas sila kaya naman kailangan ko magsanay para tapusin sila ng sarili kung kamay sabi ni Hoshina. Humahanga naman si Kafka sa kanya dahil hindi lang sibilyan ang iniisip niya iligtas kundi pati ang kanyang mga kasamahan. Nangako naman si Kafka na gagawin ang makakaya niya para makatulong. Headlock ang inabot ni Kafka kay Hoshina at sinabing hindi siya umaasang makakatulong ng malaki si Kafka. At pahabol na sabi na ang 1% tiwala niya ay ibibigay niya kay Kafka. Inutusan na ni Hoshina na matulog si Kafka. Mula naman sa kalangitan ay mayroong grupo ng mga halimaw, na pinamumunuan ng pulang human-sized kaiju at sinabing on the way na ako.